Alam nyo ba na kahit pala fully synthetic na yung langis na ginagamit ninyo, is possible pa rin na hindi siya nire-recommend ni Suzuki. Yo, kamusta mga boss? And welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay meron lang akong gustong i-share sa inyo na information na kailan ko lang din nalaman mga boss, regarding ito sa langis na ginagamit ko. So actually baka ganito rin yung sa inyo, na alam nyo ba na kahit pala fully synthetic na yung langis na ginagamit ninyo, is possible pa rin na hindi siya nire-recommend ni Suzuki. So ganyan yung nalaman ko mga boss. So paano ko nga ba siya nalaman? Dahil yan sa nag-comment sa aking channel na hindi nga daw recommended ni Suzuki yung langis na ginagamit ko. And sabi niya dyan na nakalagay na nga rin daw yun sa manual. So syempre hindi rin ako agad naniwala dun sa comment na yun. Kaya ang ginawa ko mga boss, tinignan ko agad sa manual ni Suzuki. Dahil isa nga rin ako sa mga Pilipino na hindi nagbabasa ng manual, na ang ginagawa na lang nagtatanong na lang sa Facebook o kaya naman nanonood sa YouTube kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa aking motor. And second hand ko na rin kasi nabili to mga boss. Kaya ang ginawa ko, nag-search na lang ako kung paano alagaan yung motor na second hand. Hindi ko na nabasa yung manual dahil wala na rin naman yung manual nung nabili ko. So ito yung binanggit mga boss sa manual ni Suzuki. And nagulat ako na kahit pala fully synthetic na, and based sa experience ko sa langis na ginagamit ko, is maganda rin talaga siya. Ang smooth niyang ikambyo kahit na may kataasan na yung odo, maganda pa rin siya ikambyo mga boss. Kaya nagustuhan ko talaga yung langis na to. Ang kaso, ayun nga, kahit pala ganito tong langis na to, is hindi din pala siya recommended ni Suzuki. So ito yung mga hindi recommended ni Suzuki mga boss na langis. And sad to say, kabilang dyan yung langis na ginagamit ko. So kailan ko lang din to nalaman. At kung kayo mga boss, kung ngayon nyo lang din nalaman na may mga langis pala na hindi recommended ni Suzuki, lalo na ngayon, check nyo yung mga langis na ginagamit nyo kung isa din ba yan sa mga hindi recommended ni Suzuki. And comment down below naman kung ano yung mga experience nyo sa langis na yan. So kung meron ba kayong na-experience na pangit, tsaka bumalik kayo sa X-Star, kasi syempre X-Star din talaga yung recommended ni Suzuki na langis dahil yan nga yung Suzuki oil. Pero ito pa yung mga langis na recommended niya, so hindi ko alam kung anong klaseng mga langis yung mga yan. So comment down below naman kung meron kayong idea kung anong klaseng langis yung mga recommended ni Suzuki. Dahil mula 2021 mga boss, doon na ako nagpalit ng langis. Doon na ako nagumpisang hindi gumamit ng X-Star. Doon na ako nagumpisang maghanap ng ibang langis. And hanggang ngayon, dalawang langis lang yung nagamit ko. And ayun nga, yung dalawang langis pa na yun is hindi parehong recommended ni Suzuki. And according nga sa manual ni Suzuki mga boss, na kung gagamitin daw ang langis na to, is eto daw yung magiging effect. Maapektuhan daw yung engine performance and clutch lining. So based sa experience nyo mga boss, nagkaroon ba ng problema sa sa motor nyo, especially sa clutch lining dahil sa paggamit ng ng mga langis na hindi recommended ni Suzuki? So ang makakasagot lang naman yan yung mga taon-taon na gumagamit ng ibang langis. Kasi ewan ko, kasi kung kayo ba ang tatanungin, ano ba yung mas papaniwalaan nyo, yung manual ba ni Suzuki or based sa mga experience ng ibang tao, or based na rin sa experience nyo sa paggamit ng ibang product? Kasi ako talaga, okay lang din talaga sa akin yung ginagamit kong langis ngayon na fully synthetic. Lalo na yun nga, mura lang siya and hindi naman siya galing China.
no? Kasi nakagamit na rin talaga ako ng langis na galing China and hindi ko rin talaga siya nagustuhan. So, hindi ko napapangalanan kung anong langis yan mga boss. Kaya sa mga hindi rin nakakaalam dyan na meron palang hindi recommended na langis si Suzuki, ngayong nalaman nyo ano yung gagawin nyo mga boss, mag-i-stick pa rin ba kayo sa langis na nagustuhan nyo or babalik na kayo sa mga recommended na langis sa manual nyo? Kasi ako, ewan ko na rin, hindi ko na rin talaga alam mga boss kung ano yung gagawin ko. Pero meron talaga akong gustong subukang langis mga boss, yung R9000. Yun na yung fully synthetic ni Suzuki. Ang kaso nga lang mga boss, may kamahalan na rin siya. Pero next time try ko namang gamitin yun and then i-review ko kung kamusta yung langis na yun. Kasi maraming Suzuki owners ang nagsasabi na yun na yung best na langis para sa ating motor. So ito lang naman yung gusto kong i-share mga boss regarding sa nalaman kong information kamakailan lang. So comment down below mga boss kung anong klaseng langis din yung ginagamit nyo, kung recommended din ba siya ni Suzuki or hindi. Once again, ito yung mga hindi recommended ni Suzuki, and ito rin yung mga recommended ni Suzuki. So post nyo na lang mga boss kung gusto nyo makakita, and check nyo na rin. Actually nasa battle naman yun ng langis kung ano yung API nya, and then i-check nyo kung recommended ba siya or hindi ni Suzuki. So sa mga matagal nang gumagamit sa mga langis na hindi recommended ni Suzuki, comment down below naman kung may mga na-experience kayong hindi maganda sa motor nyo, para malaman naman namin. Kasi ako nasa 1 year mahigit pa lang na ginagamit ko tong fully synthetic na to na hindi recommended, and up until now okay pa rin naman. And then yung isang ginamit kong langis is mineral oil yon mga boss, pero wala rin naman ako naging problema doon. Ang ayaw ko lang kasi doon sa una kong ginamit is 1K Odo, or pag minsan wala pang 1K Odo, matigas na yung cambio, unlike sa ginagamit kong langis ngayon na fully synthetic na ang smooth niyang i-cambio. Kaya sa mga matagal nang gumagamit na mga hindi recommended ni Suzuki, comment down below naman para magkaroon din kami ng idea kung kamusta yung mga langis na hindi recommended ni Suzuki. Ayan mga boss, so ito lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. So maraming salamat sa panonood guys, at sana huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli mga boss, so see you on my next vlog. I know you told your friend